Magandang araw mga kapatid. Welcome uli sa ating Bible Preaching Training dito sa Bread from Heaven, Bulacan. So nung nakaraan ay pinag-aralan natin ang what is a preacher. Ngayon naman, ang ating topic ay what is preaching. So ano ba yung ibig sabihin ng preaching? Sa Tagalog ito ay pangangaral, di ba? So ano ba yung sinasabi patungkol sa pangangaral? Basically, ang preaching po ay proclamation, explanation, ng salita ng Panginoon given in a public context, specifically sa isang gathered audience. Pero ginagawa rin ng preaching kahit minsan sa streets, di ba? So, sa mga entablado. Now, sa New Testament, ang Greek word na gamit ay may tatlong salita. Ito po ay kerygma na ito po ay nagde-describe ng preaching and proclamation. Ikalawang Greek, yung tinatawag na keruso, it refers to act of preaching. Ito yung actual na ginagawa. At ang ikatlo naman ay yung tinatawag na kyros. Ito po ay authorized herald or messenger. Ito yung tao na gumagawa ng pangangaral. So sa preaching, meron tayong naririnig na homiletics at hermeneutics. So ano naman yung mga ito? Ang homiletics po is the science of preaching and sermon preparation. Pag sinabi natin science, ito po ay nagre-require ng specific rules, guidelines for the sermon material to be produced. So bago ka makagawa ng preaching material, kailangan mo sundin yung mga rules o guidelines para maging tama ang proseso ng iyong paghahanda ng mga sermon material. So dapat daanan niyon ng isang mangangaral o nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang hermeneutics naman po ay it is the science of interpreting biblical texts. And the primary task is exegesis, which means to draw or lead the meaning out of a given text. Ito po yung art and science ng biblical text sa pamamagitan po ng pag-i-interpret ng salita ng Panginoon. So mamaya explain natin kung paano yung proseso ng hermeneutics. So ang preaching po is both science and art. So pag sabi natin science, meron ka ring rules, meron ka ding guidelines. Pero at the same time, meron din siyang tinatawag po na art na side. Pag sabi natin art, meron siyang expression ng person's character o ng personality niya. So iba-iba po yung mga ngaral no? Meron pong seryoso, meron pong para mga lecturer, di ba? Marami silang information. So parang iba, kengkoy magsalita. So iba-iba. Kasi may iba't iba tayong personality. Ito po ay merong gestures, facial expressions, yung pagtaas at pagbaba ng tone. Ibig sabihin, kailangan ng preacher kung paano niya ito, kailangan pag-aralan ng preacher kung paano niya ito i-deliver upang matulungan ng mga tao na maunawaan ang salita ng Panginoon at mahamon na gawin ang kalooban ng Diyos na nakapanoob sa mensahe ng Lord. So, yun po yung mga bagay na yun, homiletics, hermeneutics, at yung tinatawag po na preaching. So, dalawang important words sa hermeneutics, mga kapatid. Yung tinatawag na exegesis, nang ibig sabihin ito po ay process of drawing the original intended meaning out of a text based on context. For example po mga kapatid, ito po yung text, ito po yung yung binigay na passage. Kailangan pong mapag-aralan yung tinatawag po na grammar niya. Kailangan pag-aralan yung word study, historical setting. So, maunawaan mo yung full context nun upang sa iyong pangangaral is maging tama ang pagpapaliwanag mo ng salita ng Diyos. It's basically, ang idea ng exegesis is letting the text speak. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ipinapangaral natin. Yun itinuturo natin. Merong isang kaibahan ang exegesis, yung tinatawag na eisegesis. Ang eisegesis po ay forcing the text what we wanted to say. For example, gusto kong ito yung meaning, so parang pinupwersa, pinipilipit natin para ito yung maging meaning.
So the preacher is the one who decides for the meaning of the text. Siyempre, ang pinaka dapat natin gawin, we as Bible preacher must use yung tinatawag na exegetical process in drawing the meaning of the chosen text or passage. We are to be an expositor of the Bible truths. Exposing out, drawing out, no? Kinukuha natin kung ano yung talagang gustong sabihin ng Panginoon doon sa passage na yon, at yun yung itinuturo natin sa mga tao. So, meron tayong tinatawag na types of preaching. Meron pong 4. Una, yung tinatawag na lecture. Usually, ito po ay presentation in an educational way. Usually, they give information, no? So, ang preacher, siyempre, hindi lang tayo nagbibigay ng information. At mas mahalaga yun, naunawaan natin yung hindi lang information, kundi kung ano yun mensahe ng Panginoon doon sa ating pinapangaral. Sa bunga ng ating pag-aaral ng hermeneutics at saka ng homiletics. Then, yun, homily. Ikalawang types ng preaching, homily. Ito po ay short presentation ng message. Ito po ay conversational, no? At simple lang. Then, ikatlo yung tinatawag na reading or soliloquy. Ibig sabihin, ito po ay full manuscript sermon. Nakalagay lahat ng kanyang sasabihin doon. At meron tinatawag na ika-4, yung tinatawag po na extemporaneous na sermon. Ito po ay well-prepared but conversational presentation. Delivered using limited notes, no? Meron lang siyang tinatawag na guide or outline rather than a full manuscript. So sa church, mga kapatid, mas prefer natin yung meron tayong manuscript but not manuscript reading. Ang gamit lang ng manuscript ay maging guide para hindi mawawala yung tinatawag na nagde-deliver ng salita ng Panginoon sa mga topics na sa specific topic na kanyang tinuturo. Kasi may tendency tayong tumalon sa iba't ibang topic. So, siyempre, kasama pa din yung tinatawag na pag-build ng rapport habang nagsasalita, pag-connect sa audience, upang maging relax ang pakikinig, na magkaroon ng spiritual nourishment mula sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu Santo. So, ito ang ating ikalawang lesson. I hope naunawaan natin yung mga bagay na ito. At abangan po natin ang lesson number 3. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid.